Okay, so isang mapagpalang alas 12:21 ng tanghali at a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa maintenance section ng Baclaran Church. Alhamdulillah, astagfirullah. So nandito tayo sa simbahan, sa maintenance section. So meron po tayo ditong tinutroubleshoot na refrigerator na ang tatak ay Sharp. Okay, digital inverter na may model na SJ FTG21. So, malaki ho ito, may kalaparan. At ang kanyang inverter board ay naka-built-in. Yan o. Okay, so ang issue nito ay mabagal magpalamig. Hindi masyadong malamig. Lumalamig naman sa freezer, pero yung bandang ibaba, yung fridge ay hindi masyadong malamig. Kaya nagpasaklolo na sa atin ang ating minamahal na customer. Although marami silang mga technician dito na pwede mag-check, pero talagang sinukuan na nila kasi hindi nila matuntun ano talaga ang problema, pero natuntunan natin ang problema. Okay, so shout out dyan kay Sir Dong. Anong? Dong Gopita. Sir Dong Gopita. Pangalan niyo, sir? Mark Nepomuceno. Yun, tsaka shout out dyan kay Engineer Engineer. Kay Engineer Mark Nepomuceno. Yun, na pwedeng pakasalan. Shout out dyan kay Sir Dong. Dong Duplet. Gopita. Ayun, Sir Dong Gopita at saka Sir Mark Nepomuceno. Actually, si Sir Mark ay nandito lamang sa ating likuran at yung mga technician ay nagkandak po tayo kanina sa kanila ng konting training lamang. Marami yung technician dito. At yun nga, natuntun natin ang problema, no? Bakit nga ba hindi tumutuloy ang lamig ng refrigerator na ito? Okay, nahirapan ho talaga sila. Ang tanong, bakit nga ba? So base sa ating diagnosis, magso-shortcut na ho tayo kasi para hindi ho humahaba yung ating video. Shortcut na ho tayo. Yung ating compressor windings ay equal ho naman 8.8, equal ho yung ating compressor windings. Pwedeng pakasalan to mga kamaster, no? Then ang problema lamang ho, kaya hindi ho tumutuloy yung lamig ng refrigerator na ito ay meron pong tama ang ating IPM o Intelligence Power Module. Tama sabi mo. Okay, yung IPM accuracy o yung driver accuracy niya ay bagsak na po. Okay? From U, U to V 15, UW 17 mega ohms, then VWI 17 mega ohms. So bagsak yung ating isang terminal. Kaya ang tendency ho na ito mga kamaster, after 2 to 3 hours, mamamatay ho yung ating compressor. Bakit ho? Dispalanghado ho yung ating IPM na sumusupply sa ating compressor. Yun po yung logic. Kaya hindi ho tumutuloy ang andar ng compressor. Kasi nga ho, dispalanghado na ho yung ating IPM. At pinalitan na ni Sir Dong Gupita yung freezer fan, evaporator fan. Papakita ko lamang ho sa inyo. Paalalahan, nandito tayo sa Baclaran Church. So, yan, gausok-usok pa siya. Yan, gausok-usok ko, pwedeng pakasalo. Pero, ang tanong, malamig naman siya, kaso nga lang, nawawala yung lamig, no? Lalong-lalo na dito sa bandang ibaba. Yun. So, sabi ko sa damper na yan, sa volume damper, ay wala tayong pag-uusapan yan. Pwede kong gawa ng paraan yan. Pero yung nga, sa pagkakataong ito, natuntun ho natin ang pinag-uugatan ng problema. Ano yun? May problema ho talaga yung ating IPM. Okay? Sa mga sensor, ay wala ho tayong naging issue, no? At paalala, baka may tanong nyo, dagdag kaalaman na natin sa ating mga kababayan technician. Ano nga ba ang value ng mga sensor? Key defrost sensor man yan, key thermostat sensor man yan. Ano ba ang value ng SJ FTG21 na model ni Sharp mga kamaster? Ito pa ay digital inverter. Sharp digital inverter. So, paalala sa ating defrost sensor ay 1.5 kilo ohms. At nagre-range po ang ating sensor sa 1.5 up to 2 kilo ohms. Tama sabi mo. Okay? So, paalala lang, ang range po ng sensor ni Sharp SJ FTG21 ay 1.5 up to 2 kilo ohms mga kamaster. Klaro na ha. Ngayon, ang tanong, gaano katagal to kamaster yung buhay ng refrigerator na to? Kasi, sabi ko nga, pinamili ko yung ating minamahal na customer si Sir Mark Nepomuceno.
Kulang kayo sa pagkain, kaya kulang kayo sa tapang. Sinintensyahan ho natin to, no, na sabi ko kay Sir Mark ni Pumoseno na, Sir, kung ipapagawa niyo ho to sa akin, magagawa ho natin ito. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. No, kasi nga ho, mabagal ho talaga lamig. At the same time, yung baba wala talaga. Dahil nga ho dun sa namamatay ho yung ating compressor. Yun po yung hindi nila makita. Okay? Ang mahalaga ngayon ay natuntunan ho natin yung problema. Ano bang problema? RPM. Okay? Taksak po yung ating isang terminal. So, magiging unbalance ho yung ating voltage na sumusupply sa ating compressor windings. Kaya ang tendency na mamatay po ang ating compressor after 2 to 3 hours. Kaya magtataka kayo, kanina ang lamig-lamig. Pero bakit ngayon wala na? Ba't parang hindi na yata masyadong malamig, lumalambot yata yung mga nilagay nating yelo, yung mga goods. So, yan nga po yung tendency, epekto. Kasi ang inverter compressor, hindi po namamatay ang inverter compressor ng in an instant way. Hindi po. Kapag malamig na po ang ating refrigerator, kusa lamang ho na mababawasan ang frequency ng ating compressor. Kapag sinaksak nyo ho pala ito, halimbawa, kasi itong ating compressor ay mayroon siyang 57 Hz up to 240 Hz. Ito po. So yung 57 Hz na yan mga kamaster, no, bibigyan ko ho kayo ng idea kasi ang ating mga inverter na refrigerator, key aircon man yan, ang speed po yan ay variable. Okay? Variable ang speed ng compressor. Ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin pala, nagda-drive pala ang ating compressor from low speed, medium speed, and high speed. Okay? Pag sinaksak ho natin ang ating compressor, ang ating refrigerator, magsisimula po yung ating speed ng compressor from low speed with 57 Hz, then medium speed with 120 Hz, then high speed with 240 Hz. Ang tanong, paano mo nakuha yung 120 Hz sa medium speed? Kapag nakuha nyo po yung 240 Hz, di ba? Ang ating rated frequency ay 57 Hz up to 240 Hz. Ngayon, i-divide mo lamang ho yung 240 Hz sa 2. So, ang kalahati po ng 240 Hz ay 120 Hz. So, yung 120 Hz po, dito ho nyo siya ilalagay sa medium speed. Klaro na ha? Medium speed. Klaro. Sa umpisa pa lang, pagsaksak mo ng refrigerator mo, ang speed ng compressor mo ay low speed with 57 Hz, medium speed 120 Hz, then high speed 240 Hz. At kapag malamig na ho ang ating refrigerator, from high speed, babalik ho yan sa medium speed, then babalik ko ulit siya sa low speed at mag-stay po siya sa low speed, kaya matipid na tinatawag. Matipid po ang mga inverter talaga kasi nag-stay po siya at na-maintain niya yung temperature, na yung set point nyo sa freezer, na-maintain niya ho. Hindi ho namamatay ang compressor. Hindi po siya kagaya ng mga non-inverter na kapag malamig na, namamatay ho ang compressor. Hindi po sa inverter, baliktad ho. Hindi po siya namamatay, bagkos nababawasan lamang ang frequency ng ating compressor. Tama sabi mo. Alala, ang problema ho nito ay IPM, kaya after 2 to 3 hours, namamatay po ang ating compressor kasi nga unbalanced na ho yung ating IPM. Ang tanong, pwede bang palitan yung IPM? Hindi ba pwedeng IPM lang ang palitan? Kaysa doon sa buong board? Pwede po, hindi ko sinabing hindi pwede. Sabi ko nga, mare-repair ho natin yan. Pero kung halimbawa, kung IPM lamang ating bibilin sa halagang 380 pesos, 580 pesos, 780 pesos, ang tanong, tatagal? Hindi po. Klaro? Yun po ang katotohanan dyan. Hindi ko sinabing hindi natin kayang i-repair ang IPM, okay? Pero ang pinupunto ko dito, kung gagastos ka landing naman, doon ka na sa bago, okay? Kasi kapag pinalitan po natin siya ng IPM, masisira at masisira din po. Kasi ang logic ho dyan, yung original IPM nga ni Sharp ay nasira. How much more pa yung nabibili lamang ho natin sa mga electronic shop? Kumbaga replacement parts lamang ho yan. Klaro na ha, hindi ko sinabing hindi natin to kaya, pero ang pinupunto ko dito, lalaki ng lalaki ang kasos ng ating minamahal na customer at ito po ay hindi na ho aabuti ng isang taon. So diretsahan ho tayo kasi ayoko ho yung pagkalipas ng ilang buwan, nako, makamaster, yung ginawa mo sablay, di nasisi pa tayo, di ba? Kaya binibigay na ho natin lahat ng information, ng mga magaganda at mga positibong information para pag dumating yung time na nagkaroon ng problema, di tama ako, tama. So walang sisihan. So hindi ho dahil sa gusto natin kumita, hindi po. Tinutulungan ho natin ang ating mga kababayan na customer upang mabigyan sila ng kasagutan sa kanilang problema at mabuksan ang kanilang isipan ng ang inverter technology ay hanggang 5 years lamang ho talaga ang pinaka lifespan niyan. Okay, ito nga 3 years. O tamo, 3 years pa lang nagkaganito na. O
Ay, sabi ko nga sa inyo, swerte nyo maka 5 years kayo. At swerte nyo maka 10 years kayo. Kapag naka 10 years kayo, chat nyo ho ako, bibigyan ko kayo ng regalo. Okay? So, anong regalo? Pako. Joke lang. So, paalala, hindi na ho natin to itutuloy. Although maganda naman ho yung operation ng ating amperahe. Pero sabi ko nga, alam na ho natin ang kahihinat na nito. Hindi ho ito magtutuloy-tuloy ang andar. Kapag hindi nagtutuloy-tuloy ang andar, hindi rin magtutuloy-tuloy ang lamig. Yun po yung logic, mga kamaster. Ang problema, IPM. Malamig pero nawawala ang lamig. IPM ang problema. Bakit? Namamatay ang compressor dahil sa unbalanced na reading ng ating IPM, mga kamaster. Okay, so maraming salamat po. Uwi po tayo ng Bulacan. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang hapon po.